Yan. Good morning sa inyong lahat. Good morning din sa Facebook. Pasensya na kanina sa Facebook natin na wala tayo. So mabuti na lang, meron tayong mga magigiting na technical team na napabalik din yung ating online. Konti lang naman yung na-miss ng mga nasa Facebook. Pero tayo, hindi naman tayo na-istorbo, no? Unless na lang, na-late ka. Hindi mo naabutan yung panimula. Pero ganun pa man, God is really good. Amen. Ayan, kahit po maulan, no? Talagang pwede nating sabihin na God is good. And all the time, and kahit na po yung iba yung nababaha, no? Pero we accept lahat ng blessing sa atin, kasama po yung ulan, no? So, ang pag-usapan po natin ngayon ay bagong preaching series ngayong September. Excited ba kayo? Patingin. Sige, tingnan mo yung katabi mo. Excited ba yan? Sabi mo, excited ka sana. Excited ka dapat. Okay. Prepare for the harvest, yung ating preaching series. Pagpapansin niyo parang connect naman lahat, no? Siyempre, in-acknowledge natin yung mga guests po natin ngayon, no? Welcome sa CTTP SBC. Kami ay isang disciple-making church. Okay? At syempre, yung mga suki naman natin, kung napapansin talaga ninyo, sino din yung mga suki? Taas kamay. Suki. Yung mga regular na attendees ng church. Hindi ba kayo? Suki ang tawag doon, di ba? Sabi ko nga, di ba? Kailangan conversational tayo. Okay? So, napapansin nyo na all throughout this year, yung mga past months natin, no, ang tinatalakay talaga is all about the Great Commission. How to be a disciple, how to be a disciple maker, how to reach out, how to evangelize, bakit tayo mag-evangelize, gaano kahalaga to. Yun po yung mga tinatalakay natin. At yun po ay paghahanda talaga natin for the great harvest, o yung tinatawag nating harvest. Nako, parang farming yata ang ituturo ni Pastor, di ba? Hindi po farming ang pag-uusapan natin, no? Kundi paghahanda po talaga sa pag-reach out sa mga souls. Ang i-harvest po, didiinan po natin na hindi po yung mga puno, hindi po yung mga bunga, kundi ang harvest talaga natin is souls. Okay, mga kaluluwa na naghihintay na, nakausapin na lang natin, no? Yun po yung tinatawag po nating harvest. At we are preparing for the harvest. At ngayon po ang preaching title po natin ay Getting Ready for the Harvest. Parang pareho din naman ng kahulugan, di ba? Siyempre, pinaghahandaan talaga yan. Just like any endeavor natin. Example lang, papasports, di ba? Kailangan maghanda, di ba? Hindi pwedeng sasaba ka doon, tapos wala kang kaalam-alam doon sa sports na papasukan mo o kaya contest, di ba? Kung gusto nating manalo, kailangan paghandaan. Sa pagtatrabaho, pag ninegosyo natin, diba? Nag-aaral tayo para makaland ng isang magandang job na gusto natin at kikita tayo doon or business, ganun din. Pinaghahandaan po lahat yon. Pati yung pag-aasawa. Hello, sino ba dito? Sabi kanina ni Ate Dang, di ba? Yung mga malapit na maging mga men. Mga women, ganun din, di ba? Pinaghahandaan po natin yung pag-aasawa, pagpapamilya, pag-aalaga ng anak. Hindi pwedeng papasok tayo doon, wala tayong ginawang anything na paghahanda. So lahat po yung pinaghahandaan. Ganon din po ang pag-harvest ng souls. Yan. So syempre po, una sa paghahanda natin ng pag-harvest of souls ay yung pagiging disciple natin. Yun po yung mga preachings natin sa nakalipas na mga weeks, no? At dalawa po sa mga pinakamahalaga na sinasabi po natin, pinakamahalagang mga events sa atin bilang disciple o follower ni Christ o member ng church na ito. Ang una ay worship service. Kaya po tayo nag-a-attend, naghahanda kasi tayo para gamitin tayo ni Lord sa iba. Okay? Pangalawa, yung tinatawag nating D-group meetings. Yan. So, dalawa lang po yan may halaga. The rest naman ay pwede naman nating atinan, pero ay syempre, mas maganda pong inaatinan natin lahat. Pero ito po yung mahalagang dalawa na dapat ay nag-a-attend tayo. Kasi dito po tayo natututo bilang church. Paano ba mag-function ng church? And then, tuturuan tayo dito, paano ba mag-reach out? Dito kasi hindi kayo pwede magtanong, di ba, sa ganito. Pero sa D-group, pwede kayong magtanong, mag-usap, sasagot, okay? Mag-deliberation kayo doon.
mag-communicate na mabuti, paano gagawin natin para mag-disciple tayo, paano tayo mag-reach out sa mga souls na nakapaligid lang sa atin. Okay? So, kaya naman po last Monday, which is the holiday, ay nagkaroon po tayo ng D-Group Leaders Meeting at marami po kaming learnings po doon and we really pray na mai-implement po ito sa kanya-kanyang D-Group. Kaya naman po sa Thursday ay mayroon po ulit na part 2, pero online na lang po, gagawin na lang po, pinaghati-hati na lang. So, the goal is, lahat po tayo ay maging disciple at lahat po tayo ay mag-reach out at makasama sa harvest na tutukuyin po dito natin sa preaching ngayon. Okay, pag-usapan na po natin ang getting ready for the harvest. By the way, ang dami po nating nasa online ngayon. Kanina ay mga nasa 40 sila, no? Malamang nasa average of 40. Akyat pa po yan mamaya. Dahil maulan nga, marami talagang nag-decide na hindi sila mag-church face-to-face. So, nasa online sila. At malamang po, marami ding mga hindi talaga nakapag-church. Nakita yung natin, Facebook natin at YouTube natin. So, yan, wini-welcome po natin. Baka may nanonood dyan na guest po natin online ay purihin ng Panginoon. You are in a CTTP SBC Church. Okay. So, getting ready for the harvest. Sabihin nyo nga, harvest. Okay. Ang harvest po ay may dalawang paraan ng paggamit. Una, noun. Pangalawa ay verb. Ang harvest po sa noun is the season of foregathering in agricultural crops, the act or process of gathering in a crop, a mature crop. So nilinaw po dito na gathering sa, pag-gather sa o pag-ipon o pagkuha. Okay? Ito yung process na yon sa mga mature crops, yung ripe. Di ba? Ang totoo naman, hindi naman natin pinipitas yung hindi pa hinog. Yung mga hinog lang, yung mga ready na for harvest, yun po ang hina-harvest. As verb naman, ang harvest is to gather in or to remove or extract. Di ba? Kasi parang may mga puno na hindi naman sabay-sabay nahihinog. So yung mga hinog lang ang pinipitas mo. Ngayon kasi kahit na hindi pa hinog, di ba? Kasi papahinugin na lang, di ba? Ganun siya. Pero ang tinutukoy po natin dito is yung ready for harvest, siya ang pinipitas. Siya ang inaani. Okay? So, ini-imagine na natin, may mga ready na palang souls. May mga ready na sa paligid natin na mga hindi pa tumutugon sa Panginoon pero ready na sila. Okay? Naalala ko, bumili ako po ng 3 halaman sa aani. Every Saturday tsaka Sunday, meron pong aani. At ang binili ko po ay kalamansi, sili, tsaka oregano. Yung oregano, walang bunga, di ba? Pero yung sili, tsaka kalamansi, may bunga na. Maliit lang yung kalamansi, may bunga na. Yung sili, medyo malaki-laki siya, may bunga na rin. Okay? Okay naman sa lahat. Namatay lang yung sili. Hindi ko alam, siguro, talaga siya. Hindi siya pwedeng mainitan ng sobra. Ganon. Kasi may dilig naman siya, ganyan. So, yung kalamansi, ang lalaki ng bunga talaga. Pero yung sili, unti-unti siyang natuyo. Akala ko naghihingalo lang. Sige, nilagyan ko pa ng kung ano-ano. Namatay talaga siya. Hindi ko na-harvest yung bunga. Natuyo na siya. Nandun lang siya. Hindi ko pa ginagalaw eh. Dapat ba ilibing yun? Hindi naman siguro nilibing yung halaman, no? Hayaan ko lang doon. Pero yung kalamansi naman, ang lalaki. Si Yanis, nung pumunta doon, namitas na ng kalamansi. Yung mga pinitas na maliliit. Hindi pa siya dapat pitasin. Pero may mga bunga po na ang tataba niya nakikintab na, parang ready for harvest na, no? Hinihintay ko siyang maging orange o kaya yellow. Paano man nahihinog ang kalamansi, di ba? Hindi naman siya nagiging, di ba? Hindi siya, green lang siya, di ba? Gumaganda lang yung kulay, kumikintab lang, tsaka nananaba lang, di ba? Ganon siya. Yun yung one of these days, aanahin ko na siya, harvestin ko na siya. Di ba? Parang ang dami, no? Pwede ka na bumili sa palengke. Pero ang ganda po kasi. So yun, nangihinayang ako doon sa sili na hindi ko talaga na-harvest. Anyways, balik po tayo sa pinag-uusapan po natin. Hindi po farming ang ating pag-uusapan, kundi harvest of souls. Okay, sabihin nyo nga, harvest of souls.
Ito pong mga souls na to, hindi po to yung mga yung may katawan po ito, okay? Hindi lang soul. Tensya na po at na super sensitive ngayon ng ang ilong ko. So ano yung harvest na sinasabi dito sa verse natin? So babasahin na po natin yung mga verses, no? Matthew 9:37-38, ito yung na-preach ko na rin last Sunday. Sabi diyan, then he said to his disciples, sabi ni Jesus sa kanyang mga disciples, the harvest is plentiful, but the workers are few. Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into the harvest field. And then may parallel po yan na verse na almost the same. Naalala niyo po yung tinuro kong synoptic gospels. May mga verses na pareho po na nag-appear doon. Parehong account. Sabi po sa Luke 10:2, he told them, sabi po ni Jesus, the harvest is plentiful, but the workers are few. Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into his harvest field. Okay? Ang text po talaga natin ngayon ay matatagpuan sa John 4:35. Ito po, ibang storya, kaya hindi po siya parallel, sa totoo lang. Okay? Iba pong panahon ito na sinabi to ni Jesus, no? Sabi po dyan sa verse 35 ng John 4, don't you have a saying, it's still 4 months until harvest? I tell you, open your eyes and look at the fields. They are ripe for harvest. Iba po, no? Iba ang pagkasabi po dito. Bago po tayo tumuloy pa, ay manalangin po muna tayo. Maraming salamat po, Father God, sa isang napakagandang araw, Panginoon, na ito na binigay niyo, Panginoon, sa amin. Maulan, pero narito kami, Panginoon. We are just praying, Lord, sa mga binabaha at nahihirapan, Panginoon, pag tag-ulan. Comfort them and talagang samahan mo sila, Panginoon, sa mga challenges na yun, Panginoon. Pero right now, Father God, kami ay nagpupuri, Panginoon, sa inyo. Narito kami, ikaw ang merong takda, Panginoon, ng araw na ito, upang kami, Lord, ay magsama-sama at sumamba, Panginoon, sa inyo. Dalangin namin, Lord, yung aming pakikinig din ng inyong mensahe, Panginoon. Buksan mo ang aming puso at isipan para, Lord, ang matranslate namin, Panginoon, ay ang papaano gagawin yung aming mga natututunan, Panginoon. We also pray, Lord, sa aming bisita, Panginoon, ngayon. Ikaw ang patuloy na kakausap, Panginoon, sa kanila at hayaan mo, Lord, na mabless sila, Panginoon, sa aming pagsamba, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. And by the way, ano nga ba yun? Ang ganda po ng mga songs natin kanina, no? Perfect po. Napakaganda po. Bagay na bagay po sa preaching series po natin ngayon. Background po ng John chapter 4. Ang John chapter 4 ay patungkol po sa Samaritan woman. Ang Samaritan woman ay intentionally pinuntahan talaga ni Jesus. Hindi niya alam. Hindi alam ng mga disciples. So si Jesus, after na may ministry siya, pumunta siya sa Sychar, sa balon ni Jacob. Tumambay siya doon, tanghaling tapat. O, di ba? Tumatambay si Jesus, tanghaling tapat. So, yung Samaritan woman, mag-iigib siya ng kanyang inumin. Okay? Nakatambay si Jesus. Ang mga Samaritans sa mga Jews, meron silang hidwaan na ancient na, Old Testament pa. Okay? Kaya, iiwasan talaga ng Samaritan ang mga Jews. Ganon din dapat ang mga Jews, iiwasan nila ang Samaritan. Pero si Jesus, intentionally, umupo pa doon, dapat kasi iiwasan nila yung Samaria eh. Di ba? Huwag silang dadaan doon. Si Jesus talaga, dumaan pa doon. Nananadya si Jesus, di ba? Intentional. Ang history po ng hidwaan ng Jews and Samaritans, ang nagdi-discriminate po ay ang mga Jews. Dinidiscriminate nila yung mga Samaritans kasi ang sabi ng mga Jews, hindi kayo pure-blooded na mga Jews. Bakit? Kasi nung panahon na may galit din kasi sila, di ba sinakop sila ng iba't ibang bansa, especially ng Babylon. So ang Samaritans ay bunga ng intermarriages between the Jews and the Babylonians. Kaya nagkaroon ng Samaritans. And by the way, ang mga Samaritans, nakatira sila
Samar. Hindi. Samaria, okay. Hindi po sila mga Bisaya, okay? Samaritans, Samaria po ang lugar po nila. So kaya nag-iiwasan sila kasi hindi kayo pure. Eh di ba ang talaga sa holiness saka sa sabi ng katuruan, di ba? Ang mga Jews, no? Strict sila doon. Eh sa atin, hindi naman tayo strict, di ba? Gustong-gusto nga natin may tisoy at saka may tisay, di ba? Tingnan mo yung katabi mo, tisoy ba yan? Tisay ba yan? Gusto-gusto natin yan, di ba? Chinito, oy, ganda, di ba? Mukhang Korean, di ba? O kaya naman, pag mukhang Indian, di ba? Ano pa yung mga mukha? Mukhang Amerikano, di ba? Kasi yung iba, kamukha din naman natin, no? So, tisoy lang sa atin yun. Okay lang yun, no? Wala nga discrimination sa atin, di ba? No? Sabi ko nga, dagdagan tong ilaw, eh. Oh, nakapatay yung ilaw dito. Baka madilim ako sa online. Okay. Pero kay Jesus, binasag na yon, yung culture na yon, yung hidwaan na yon. Binasag niya. Hindi pwede. Lahat yan ililigtas. Di ba? Lahat yan recipient ng God's love. Di ba? Kaya, yung history at culture na namamagitan sa kanila, gustong tanggalin yon ni Lord. Di ba, no? Grabe, no? Gusto ko rin ng ganyan, di ba? Wala dapat na ape, wala dapat na, tinitingnan na mas mababa, di ba? Lahat tayo pantay-pantay, no? Kaya binasag ni Jesus yung culture at history na namamagitan na yon. At si Jesus ang nag-initiate. Naalala niyo yan? Mag-i-initiate dapat tayo, no? Si Jesus ganun na ginagawa niya. At nagbato siya ng engaging question. Papalapit siya, Papalapit. Siguro, yung Samaritan woman, nakita si Jesus. Hindi to hindi namin to kababayan, Jew to. Samaritan kami. Aalis na siguro yung yung Samaritan woman, tatalikod na si Jesus. Sabi niya, pwede bang makahingi ng tubig? Style ni Jesus, di ba? In order na maabot niya yung mga lost, siya ang nag-engage. Di ba? Pwede ba akong makahingi ng tubig? Pwede naman siya pumunta, di ba? Di ba may mga naman yon, yung may tali, di ba? Gano'n naman yon, no? Pwede namang uminom si Jesus. Hinintay niya pa sa Samaritan woman. Kasi may package ang maganda, may plano ang Panginoon na maganda. At nakot po yung attention ng Samaritan. And then, nag-usap po sila. Yung iba pa po niyan, basahin nyo yung chapter na yan, okay? Hindi ko na po ikikwento paano yung usapan po nila, mahaba po yung usapan nila, almost buong chapter. At sa madaling salita po, nakakilala sa Panginoon ang Samaritan woman. Palakpakan naman. Amen, di ba? Ganon po yung gusto natin, makausap natin, di ba? Wait lang po, Nakikilit yung ilong. Tanggal mo ba sa online? Ayan. So, balik tayo. Nakakilala po sa Panginoon. Kasi ang Panginoon, nagpakilala doon bilang Mesaya. Kasi alam niyo ba, ang Samaritans, naghihintay din sila ng Mesaya, ng tagapagligtas. Alam din nila yun eh. Kasi si Jacob nga di ba? Tinuturing din nilang tawag doon? Lahi na pinagmulan nila. Sabihin pareho. At alam nila na darating ang Mesaya at kailangan nila yon. At si Jesus, nakilala niya bilang Mesaya. At dahil tinanggap ng Samaritan woman, si Jesus, alam niyo kung anong ginawa niya? Pinagsabi niya sa buong Samaria. Naalala niyo po yung preaching natin sa persons of peace, people of peace, na hinahanap natin para sila yung unahin natin na sharean, kasi alam natin na mas marami silang maabot. Alam po ni Jesus na ang Samaritan woman ay person of peace. Di ba? Kaya, sa madaling salita, umalis po ang Samaritan woman after niya makilala si Jesus. Okay? Pag-alis niya, dumating naman yung mga disciples. Okay? Yung mga disciples kasi bumili ng tubig, hindi pala tubig, mineral water. Bigla ko kasi nakita
Bumili ng pagkain. Kasi pakakain nila si Jesus, di pa sila kumain, di ba? So, gusto nila pakainin si Jesus. Pagdating sa verse 32, sabi po ni Jesus, may pagkain ako na hindi nyo alam. Ano ba? Ayaw ba ni Jesus yung dala nila ang pagkain? Sabi nilang ganon sa verse, may nagbigay yata ng pagkain kay Jesus. Sabi niya, may pagkain ako na hindi nyo alam. Verse 34, sabi ni Jesus, ang pagkain ko ay sundin ang kalooban ng nagpadala sa akin at tapusin ang binigay niyang trabaho sa akin. Gusto ko rin na, no? Pag nag-share ka, nabubusog ka. Di ba, no? Asarap. So si Jesus, alam na yung pakay na. Alam niya ang mission niya. Alam din naman natin ang mission natin, no? At gusto rin natin yun, no? Pero si Lord, yun daw ang pagkain niya, di ba? Ang gawin, ang pinagagawa ng Diyos Ama. At tatapusin na yun. Amazing. And then sa verse 35, sinabi niya na to, yung main verse natin ngayon. Di ba sinasabi ninyo, 4 na buwan na lang at harvest time na? Pero, sinasabi ko sa inyo, tingnan nyo ang paligid. Hinog na ang mga bunga sa bukid at ready na para i-harvest. Aba, siguro lalong nawala sa ano bang sinasabi ito ni Jesus? Kanina may pagkain daw siyang iba. Ngayon naman, harvest? Ano ba yan? Hindi pa nila naiintindihan eh. And then, pagkatapos niyang sabihin yan, alam nyo, bumalik na ulit yung Samaritan woman, kasama niya ang mga Samaritans. Sabi sa verse 39, maraming Samaritano sa bayan na yon ang naniwala kay Jesus dahil sa sinabi ng babae. Harvest time. Harvest time. Sabihin nyo nga harvest time. Hinog na po at ready na para anihin ang mga taong naghihintay at nangangailangan ng kaligtasan. At alam nyo ba, hindi lang ganon. Totoong hinog kasi nag-request pa sila na mag-stay si Jesus doon sa Samaria. Pinagbigyan ni Jesus, nag-stay siya ng 2 days doon bago siya pumunta ulit sa susunod niyang ministry. Marami po tayong matututunan dito. Bilang mga followers ni Christ, anong lessons po ang mapupulot natin dito sa paghahanda sa harvest, yung pinakita po ni Jesus? Getting ready for the harvest. Number 1, ang una po na dapat nating malaman na katotohanan, God is the Lord of the harvest. God is the Lord of the harvest. Sabihin nyo nga, Lord of the harvest. At dahil si Jesus ay God, tinuturing po natin siyang Diyos. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Pwede po nating sabihin, Jesus is the Lord of the harvest. Sabihin nga natin, Jesus is the Lord of the harvest. Ang Diyos lamang po ang may pinakadakilang layunin at plano sa mundong ito, sa kanyang creations, no? Siya nga ang nag-create ng mundo, ng lahat, di ba? Siya po ang may nagnanais na ang mga tao, simula sa pagkakasala, ay bumalik sa presensya ng Diyos, maglingkod sila, sumamba sila. Ang Diyos. Kaya siya ang the Lord of the harvest. Kaya gusto niya ma-harvest ang mga lost souls, no? Siya ang naglikha ng lahat. So siya ang Lord. Di ba? Kaya niya pinadala ang kanyang anak na si Jesus para tuparin ang plano niyang pagliligtas. Ang Diyos ang Lord of the harvest. Ginamit niya ang Panginoong Jesus para simulan ang pag-harvest. John 3:16. Ready? Go. Mas malakas. Pinadala niya. Pinadala ng Diyos Ama, ang Diyos Anak. Para ang sino man na manampalataya sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. And then sa John 3:17, for God did not send His Son into the world to condemn the world, but to save the world through Him. Kaya siya Lord
Aalagaan niya. Gusto niyang arugain at hindi i-condemn ang mundo. Kasi siya ang Lord of the harvest. Ang Diyos din ang nagsisend out ng mga workers para anihin ang harvest of souls. Siyang may control ng lahat, di ba? Sa Luke 10:2, di ba? The harvest is plentiful, but the workers are few. Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into His harvest field. Sino ang magsisend out? Ang Diyos. Sabi ni Jesus, ask the Lord of the harvest. Okay? The harvest has already begun in the history of salvation. Jesus Himself is engaged in that harvest, which is part of the work the Father gave Him to do. Kaya po, si Jesus talaga ang Lord of the harvest at susundin po natin ang gusto niya kasi siya ang ating Panginoon. Ang Panginoon, siya ang nasusunod sa buhay natin, di ba? Kaya po, kung si Jesus ang Lord of the harvest, tayo ay recipient ng salvation, kasama tayo sa dakilang plano ng pagliligtas. Tama? Nadamay po tayo. Di ba? At yung damay na ito, hindi tayo napahamak, napabuti tayo sa damay na to. Di ba? Minsan ayaw nating madamay, di ba? Pero ito, gusto talaga nating madamay. Kasi tayo ang nakikinabang. Tayo ang lalong nabibless. Di ba? We are blessed to bless. Pag hindi ka nakapasok doon sa blessing ng kaligtasan at sa buhay na walang hanggan, paano ka magiging blessing? So, hindi mo natanggap ang blessing ng Panginoon. Ang totoong blessing, di ba? Okay. So, why get ready for the harvest? Pangalawang point. The harvest is ripe and ready. Sabi sa Luke 10:2, the harvest is plentiful. Marami. Hindi konti. Okay? John 4:35, I tell you, open your eyes and look at the fields. They are ripe for harvest. Ready for harvesting. No? Hindi konti, kundi madami at marami ng hinog. Okay? So sinasabi ni Jesus noon pa man na buksan na ninyo ang mga mata ninyo. Okay? Tingnan ninyo ang mga pananim. Okay? Parang sinasabi, tingnan nyo na. Nasa paligid na ninyo eh. Sa atin, yun ang sinasabi. Tingnan nyo na sa paligid ninyo. Marami dyang hinog na. Di ba? Kailangan ng anihin. Di ba? Sa ibang version po, the harvest is white. Siguro, yung wheat, nagiging white ba? Kasi palay lang nakikita ko, nagiging brown pagka ready na, di ba? Yung wheat siguro ay nagiging, o barley. Ganon siguro. Nagiging white pagka ready na for harvest, no? It means, hinog na. Okay? Bakit? Paano nangyari yun? May nagtanim ba nung una? Bakit aanihin na kaagad? Okay? Sa Matthew 3, sa Luke 3, tsaka sa Mark 1, Synoptic Gospel, si John the Baptist ang naghanda ng daan ng Panginoong Jesus. Okay? Si John, hindi pa nagmi-ministry si Jesus, nagpipreach na si John the Baptist ng repent for the kingdom of God is near. Kaya naman, pagsimula ni Jesus ng kanyang ministry, ready for harvest na. May nagtanim. Diba? May nagtanim na. Kaya naman, si Jesus, sabi niya, tingnan niyo ang paligid, ready for harvest na. Actually, si Jesus nagtatanim din. Yung come and see face ng kanyang nagpapakita siya ng lahat ng ina-attract na yung mga tao sa miracles and pagpapakain, di ba? So, nagtatanim din si Jesus. Pero may haanihin na. Di ba tayo, hindi man naman pag nagtanim ka, bukas mag-aani ka na. Pero ngayon, magtanim ka ngayon, bukas pwede kang mag-ani. Hindi pa yung tinanim mo. Yung tinanim ng iba, it's okay. Kasi masama yung kunwari, may bakod kayo, di ba? May puno, tumawid sa bakod mo, may bunga, sa'yo na yon, hindi. Di ba? Papaalam ka pa din. Di ba? Hindi kasi sa'yo yung puno. Pero dito, yung aanihin mo, anihin mo. Kahit may ibang nagtanim. Di ba? Sabi sa sabi sa, nauna na ako, wait lang. Sabi kay Paul, di ba? Si Paul ang nagtanim, di ba? Sino nag-ani? Si Apollos.
Pero ang Diyos ang nagpalago. Okay? Okay lang yun. Hindi tayo nag-aagawan. Di ba? Hindi ka mauubusan ng aanihin. Okay? Hindi ka mauubusan. Sabi po at pinatunayan po ito na hinog na talagang harvest. Kasi nga, di ba, yung binanggit doon kanina, John 4:39 to 41, many of the Samaritans from the town believed in Him because of the woman's testimony. Di ba? Nag-testimony lang na. Hindi nga nag-preach yung Samaritan woman eh. Nag-testimony lang siya. Sinabi, nakita ko na. May good news ako. Sabi niya sa mga Samaritans, may good news ako. Nakita ko na ang Messiah. Ha? Talaga? Gusto rin namin makita. Ready for harvest. And then, sa verse 41, and because of His words, many more became believers. So si John ang nagtanim, ang Diyos ang nagpatubo, nagpalaki, nagpahinog. Diba? So sa atin ganun din. May nagtanim sa'yo. Maaring yung nagtanim sa'yo, hindi naman siya ang nag-ani. Just like marami ditong mga na BBS, yung mga bata. Tapos hindi naman sila nag-church. Later on, may mga nagbabalik dito. Ano po ako, dati po ako nag-vacation Bible school dito sa church ninyo. O kaya naman, di ba, may mga napupunta sa atin dito, may nag-share na sa kanila, naghanap ng church, napunta dito. Di ba? O kaya naman, ikaw ang nag-share, pumunta sa ibang lugar, doon sa naging Kristiyano. Di ba? So, tanim lang ng tanim, at ani lang ng ani. Yun pong gawain natin. I-accept po natin ang katotohanan na hindi po lahat ng itinatanim na buto ay tumutubo. Tama po, no? Meron pong parable of the soils na yung salita ng Diyos, yung tinanim, di ba? Yung buto doon. At yung nataniman, nag-share tayo, di ba? Yung nataniman natin, matigas na lupa, yung daanan kalsada. Hindi talaga tumutubo yung tinanim natin. Maaring matigas yung sinera natin ng gospel. Diba? Nawala. Hindi naman hindi naman tumubo yung sinera natin. Okay lang yun. Diba? Diyan lang siya. Okay? Meron namang nataniman na sa mabatong lupa. Okay? Na mag-grow sana kaso mainit masyado. Hindi rin nag-grow, no? Mabato, parang matigas ang ulo, di ba? Meron namang naitanim sa madamo na lupa, di ba? Ito yung mga marami yata siyang inaasikaso. Sige, part-time na Christian, part-time born again, part-time, Diyos ko, part-time disco, part-time Christian, part-time nawawala yung pagiging Kristiyano, may channel, di ba? Lipat-lipat. So, hindi rin, lumaki yung tinanim natin. And it's okay. Si Lord ang nagpapalaki, di ba? Si Lord ang nagpapalago. Pero may itatanim tayo sa matabang lupa. Hindi mo alam kung sino yon, di ba? Ito yung time na tutubo yung tinanim mo sa Kanya. At darating ang panahon, i-harvest mo na siya. At ang sabi po doon, di ba? The harvest is plentiful. Marami po yun. Hindi po yun konti. Okay? Sa inyo, may nag-share sa inyo ng gospel, nakakilala kayo sa Panginoon. So, kayo naman, parang bunga, di ba? May buto kayo. Yung buto na yon, kailangang maitanim ulit para dumami ulit. So, kayo, may nagtanim sa inyo, hinarvest kayo naman dapat magtanim din para mag-harvest din kayo or ang iba dahil sa inyo. So, the harvest is ripe and ready, mga kapatid. But it takes patience, passion, heart, commitment, sacrifice, effort to harvest. Hindi po kagad tutubo, pero it's okay. May ipanalangin, sige lang. Hanapin kung saan ang pain ng mga tao.
Saan sila broken? Ano ang need nila? Kasi si Lord, binibigay niya ang anumang need na meron ng tao. Kayang tugunan ng Panginoon ng lahat. Gagamitin tayo ng Panginoon. Okay, pangatlong point. Why get ready for the harvest? Number 3, Christ wants us to get involved in the harvest. Sabi mo sa katabi mo, gusto ni Lord, get involved now sa harvest. Gusto ko may kausap. Gusto ko may kausap. Sige na, pagbigyan nyo na ako. May kausap, di ba? Get involved. Sabi mo na lang, get involved. Yan. Pagka kasi mahaba yung pinapasabi, no? isang sentence, paragraph, mahirap na. Yan. Get involved. Bilang mga naunang nakatanggap ng kaligtasan at pagmamahal ng Diyos, gusto ng Diyos na maging involved tayo sa pagliligtas ng Panginoon sa mga taong hindi pa nakakilala sa Panginoon. Okay? Sabi dyan, di ba? I tell you, open your eyes and look at the fields. Pwede namang siya na lang, di ba? Actually, nakakilala nga sa kanya yung Samaritan woman Wala nga yung mga disciples Kaya hindi tayo pwede magmalaki. Lord, kailangan mo ba kami? Lord, may kailangan ka. Akala ko wala kang kailangan. Kailangan ba tayo ni Lord? Sige, sagot. Hindi tayo kailangan ni Lord Kompleto siya Gusto lang niyang ma-involve tayo. Bakit? Para mayroon tayong expression ng pagmamahal. May expression tayo ng pagsamba. Kasi para saan ang buhay na to? Kung para sa iyo lang yan. Di ba? Para kay Lord yan at para sa iba. Kaya gusto niya tayong i-involve sa harvest, no? Sabi dyan, ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into the harvest field. Nagpipray ba kayo? Lord, padamihin mo naman yung mga workers para mag-aani ng mga kaluluwa. Nagpipray ba kayo ng ganyan? Si Lord, parang sarcastic nga yun Ang tinutukoy niya naman dyan, parang nagpaparinig siya Pray for the harvest. Ask the Lord of the harvest. Siya rin yung asking. So, to send workers, kayo yun So, pag nagpipray tayo yun. Sabihin mo, sa katabi mo, ako pala yun. Sabihin mo, ako pala yun. Ako pala yun. Ako pala ang gagamitin ng Panginoon. Pwede namang ginamit ka na ng Panginoon dyan sa katabi mo. Amen. Pag ikaw ang nagdala niyan sa Panginoon, kung bakit siya nakakilala, ikaw na yung worker doon sa harvest. Kaya, tugon na kagad ng Panginoon, ikaw ang gagamitin ng Panginoon. Mahirap naman talaga. Diba? Bilang associate pastor, mahirap talaga yan. Actually, marami kagad, mag-iisip kagad tayo. Hindi tayo kagad mag-go, di ba? Maraming alibis, marami tayong dahilan kung bakit, marami tayong mahuhugot na dahilan kung bakit hindi kagad natin gagawin, di ba? Ang pagdi-disciple o pag-evangelize o pag-reach out sa mga souls. Example na lang, pagbata ka pa, estudyante ka pa, wala ka pang pera, di ba? Pero marami kang lakas. Pero ang sasabihin mo malamang, Lord, hindi ko pa kayang hindi ko pa kaya, Lord, mag-reach out kasi wala akong baon. Kailangan ilibre, di ba? Kailangan may pamasahe ako. Di ba? So, pagbata ka pa, may lakas ka, yun ang gagamitin ni Lord. To get involved in the harvest. Pag working ka na, at saka busy ka na sa paghahanda sa pag-aasawa, ganyan, nag-build ka na ng sarili mo, di ba? Sobrang busy ka na. Almost wala ka ng time. Pero may pera ka. May resources ka.
Sasabihin mo, Lord, masyado akong busy. Wala talaga akong time. Well, may pera ka. Sa Kairos po, nangangailangan ng support ang mga missionaries. Diba? Dagdagan natin. Diba? Meron tayo sa sobre for missions. You are part. Ang tawag dyan, sender ka rin. Hindi masama yun, di ba? Basta may part ka na ginagampanan. Pag matanda ka na, parang ang sakit pakinggan. Kasi kasama na ako doon, 50 na ako eh. Pagka ikaw ay may edad na, kunwari mga retire na, no? Yung pension, konti na lang. Tapos wala nang lakas, diba? Kasi nag-maintenance na, may sakit na, bumibili na ng maintenance, o halos eksakto na yung maintenance, ganyan, sa, sa tinatanggap monthly, wala na talaga. Ang pwede maging dahilan, Lord, wala na akong lakas eh. Wala na rin akong pera. Meron pa rin, mga kapatid, panalangin. May tuhod pa. Meron pang madaling araw, meron pang gabi. Di ba? Talagang lahat po tayo kasali dito. Hindi pwedeng wala. Kung ikaw ay Kristiyano at anak ka ng Diyos, kasama ka sa mag-harvest. Wala po tayong maidadahilan. Ang tawag din po doon sa panalangin, sender ka rin. Hindi nga lang pera ang binibigay mo, panalangin, moral support. Sender ka rin. Pero pag bata ka pa, tapos nagpipray ka lang, sandali. Di ba? O kaya naman, may pera ka na, pero ang gusto mo manalangin lang din. Kasama naman yung lahat. Pero do your part. Kung ano yung edad mo, do your part. Bawat stage ng buhay, may opportunity to harvest for Christ. Kaya samantalahin natin ang opportunity to be co-workers with Christ. Co-workers tayo, di ba? Sinimulan ni Lord ang pagtatanim at pag-aani. Ipagpapatuloy natin bilang mga Christian ang pagtatanim at pag-aani ng mga souls for Christ. Ang tanong, are you in? Kasali ka ba? Kung hindi ka pa kasali, sasali ka ba? Kasama ka ba sa harvest movement na ito? Sali po kayo. Or else, hindi nyo po fulfill ang binigay sa inyong pagkakataon ng Diyos. God wants us to get involved in the harvest. Panghuli, pang-apat po, Christ wants us to commit without delay. John 4:35, don't you have a saying, it's still 4 months until harvest? I tell you, open your eyes and look at the fields. They are ripe for harvest. Ayaw ni Lord ng procrastination. Ang sinasabi niya lang dito, kung bakit niya sinabi yun, 4 na buwan pa, di ba? May kasabihan kayo. Pero tingnan nyo, parang nagmamadali si Jesus eh. Hindi niya minamadali yung harvest. Kasi bubut, di ba? Di ba, bawal na madaliin ang harvest. Hindi mo pwedeng i-harvest yung hindi pa hinog. Tama? Pero yun na nga, ngayon kasi kahit na hindi pa hinog, di ba? May pampahinog na. Pero ang sinasabi dito ni Lord, dalian nyo na. Naiintindihan ko may process kayo, mga tao. Meron kayong sinusundan na season. Pero ang season ngayon ay harvest time na. Yun ang sinasabi ni Jesus. Ayaw ni Lord ng tinatamad na Kristiyano. Diba? Ayaw na nagpa-procrastinate. Yung bukas na lang, mamaya na lang. Lord, marami pa akong inaasikaso. Sa farming, yun na nga, sabi ko kanina, may sinusunod na season. Hindi pwedeng madaliin. Pero ang tinutukoy ni Jesus na harvest dito ay urgent. Kasi hinog na eh. Urgent po. Urgent ang harvest. Naalala niyo yung sili? Sana pala, in-harvest ko na. Hindi ko alam na mamamatay na. Sana, nailagay ko na sa laing, di ba? Okay, sa sausawan ng mga anghang. Sili lang yun. Ito po, sayang kung hindi nila maririnig ang pag-ibig ng Diyos, ang kaligtasan. Hindi natin alam kung kailan sila mamawala sa mundong ito.
mas matinding panghihinayang po yun. Especially kung kamag-anak mo, mahal mo sa buhay, kaibigan mo, di ba? Ang tanong, how often do we postpone sharing the gospel? Gaano kadalas na pinopostpone mo ang sharing the gospel? Alam niyo po, pagka nag-aaral po ako ng Bible, yung DBS, yung 4-column study, tapos, ang usually po sa dulo nun, isi-share ko yan sa iba. Bigla akong natatauhan. Sandali, ang tagal ko na nag-aaral ng Bible. PM ako, sino ba yung kailangan kong i-follow up? PM, kamusta ka na, Brad? Kamusta ka na, sis? Tinanong ko nga kanina si Sam. Natatanggap po ba yung PM, yung text ko? Sabi niya, nawala yung cellphone ko eh. Buti na lang nandito siya. Wala kaming contact pala. Pero bumabalik siya dito. Nami ko ng text doon. Wala pala. Diba? How often do we postpone sharing the gospel? Gaano kadalas na nagpo-procrastinate tayo? Si Lord nangungusap sa atin, lagi. Sinasabi sa atin, the harvest is ready. The harvest is ripe. Nandiyan na sa katabi mo. Nandiyan sa paligid mo. Pero, gaano kadalas nating, Lord, bukas na lang. Lord, hindi ko pa kaya eh. Kailan? Isa pang tanong, how often do we put God's kingdom second when Jesus commands us to seek it first in Matthew 6:33? Sabi doon, di ba? Seek first God's kingdom and His righteousness, and all these things will be added to you. How often na ginagawa natin na second lang ang tinuturo sa atin at sinasabi sa atin ng Panginoon. Sabi po sa Romans 10:14-15, last verse na po ito. How then will they call on Him in whom they have not believed? How will they believe in Him whom they have not heard? And how will they hear without a preacher? How will they preach unless they are sent? Just as it is written, how beautiful are the feet of those who bring good news of good things. Hindi po nila maririnig ang kaligtasan. Hindi nila madarama ang pagmamahal ng Diyos kung walang magsishare sa kanila. Kagaya ng Samaritan woman, hindi naman kailangang mag-preach. Testimony lang. Mangumusta lang. Maging interesado lang sa buhay ng mga tao. Know where they are. Marami sa kanila nabibigatan. Marami sa kanila may problema na almost hindi nila alam ang solusyon. Pero ang Diyos kayang solusyonan ang problema nila. Marami sa kanila nalulungkot, nadidepress. Diba? Hindi sa kanila makakarating ang gospel kung walang magsishare. At sinisend out tayo ng Panginoon para sa kanila. Summary, balikan lang po natin yung 4 na points. We need to be ready because Christ is the Lord of the harvest. Siya ang ating Panginoon. Susundin natin ang kalooban niya. The harvest is ripe and ready. Hinug na po ang mga harvest. He wants us to get involved in the harvest. Kasama po tayo sa pag-harvest ng Panginoon. And He wants us to commit without delay. Huwag na po tayong patumpik-tumpik. Marami na po tayong narinig na salitahan ng Diyos. It's time to do. It's time to harvest. Gusto ko pong i-share yung isang worship song na ito na ang title po niyan ay Break Me for the Nations. Lumang song na po ito. It's a prayer song about the harvest. At excuse ko lang po doon sa online natin. I-mute po mamaya ito. Dito lang po sa face-to-face namin maririnig yung song.
makikita nyo lang po sa lyrics lang. Dahil sa copyright issues po, ayaw nating i-mute tayo yung ating live ngayon. Ang sabi po dyan, ang title po ay Break Me for the Nations. Ang sabi po sa song, Break me for the nations, let my heart become your heart for all the world. Send me to the harvest as an ambassador to speak your holy name. And then sabi po sa chorus, send me, use me as a vessel yielded in the Master's hand. And please touch me with your anointing for a world that's broken and in need. So, pakinggan po natin, namnamin po natin ang mensahe po ng awitin na ito. After po nito ay meron po tayong communion na gagawin.